Amen. So mga kapatid, magpe-preview na ulit tayo. Ang schedule natin ngayon ay week 4, Wednesday. Amen. So, week 4, Wednesday. Okay. So, magbabasa na ako. Meron tayong 3 verses ngayon. So, babasahin ko. 2 Corinthians 3:17. And the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So, noon, marami nagtatanong, ano ba yung freedom dito? Noon, sabi nila, pag ikaw ay nasa Espiritu, meron kang kalayaan. Yun, kalayaan. So, ano yung kalayaan na yan? No? Ibig sabihin ba niyan, malaya ka nang gawin lahat ng bagay? So, hindi. Ang ibig sabihin ng kalayaan dito, napapalaya ka mula sa mga letra ng kautusan. Yun. Nang ibig sabihin, hindi ka nare-regulahan ng kautusan. So, wala kang kautusan na sinusunod. Napalaya ka sa kautusan tungo sa Espiritu. At ibig sabihin, ang iyong kinasasaklawan ay hindi kautusan kung hindi ang Espiritu. Kaya yung pinaka-verse ditong striking, yung sinasabi niyang, and the Lord is the Spirit. Spirito na ngayon ang Panginoon. Ibig sabihin, nung sinulat ito, ang Panginoon ay napasukdul na bilang Espiritu. At sa 2 Corinthians 6:17, but he who is joined to the Lord is one spirit. So, maiksing verse, pero napakayaman. So, isa yata ito sa pinakamaiksing verse na pinakamayaman. Na kung saan sinasabi dito na ang mga nakaumpong sa Panginoon ay isang espiritu. Kaisang espiritu. Naging isang espiritu. Ang Panginoon ay espiritu sa kanyang sarili. At tayo, merong pantaong espiritu. Parang 2 espiritu. Pero nung maiugpong sila, naging isang espiritu. So, anong espiritu yan? Espiritu ba ng Diyos yan? O espiritu ba ng tao yan? So, mahirap sabihin. Pero ang tamang salita dyan ay pinaghalong espiritu. Okay, ang dibinong espiritu, ang pantaong espiritu, nagkahalo sila, naging isang espiritu na tinatawag nating pinaghalong espiritu. So, yan yung mga term na ginagamit natin. Tapos Romans 8:4, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Amen. So, ito naman ay ang paglakad sa Espiritu na kung saan kung ikaw ay lumalakad sa Espiritu, na isasagawa mo ang makatwirang kahilingan ng kautusan. Ibig sabihin, matwid ka na. At hindi ka lang matwid, maski nagamitin pa yung kautusan para sukatin yung pamantayan ng iyong pagiging matwid pa rin. So, yun yun. So, ang ganda ng lumalakad sa Espiritu. So, magbabasa na ako. Okay. About 50 years ago, my young mind could not understand how I, a branch, could abide in Christ, the vine, and He in me. Ito, so, yung nagbigay ng message o nagsulat ng message, sabi niya, nung araw, hindi pa niya maintindihan paano na si Kristo ay makakapanahanan sa atin at tayo ay makakapanahanan kay Kristo. So, hindi mo maintindihan talaga yan. Kailangan ng liwanag. At pwede ko nga sabihin sa dami ng Kristiyano sa buong mundo ngayon, hindi nila may papaliwanag paano nangyayari na tayo ay pwedeng manahan kay Kristo at si Kristo ay pwedeng manahan sa atin. Paano yan?
Paano nangyayari yan? Sige nga, kung gusto niyo tanungin niyo. Kung meron ba kayong mga mga kakilalang Kristiyano sa labas ng recovery, sige. Tanungin mo. Sabi ng Biblia, kung tayo nananahan kay Kristo, siya ay mananahan sa atin. Paano ba nangyayari yung nananahan tayo sa isa't isa? Tingnan nyo lang naman, testing lang naman. Pero wag na, baka mapalaban pa kayo ng debate. Amen. But after I saw that Christ, as the life-giving Spirit, had entered into my spirit to be one spirit with me, I realized that the mutual abiding of the branches in the vine takes place not in our mind, emotion, or will, but in our regenerated human spirit, which is indwelt by the divine Spirit. For this reason, 2 Timothy 4:22 says, "The Lord be with your spirit." O yan, naintindihan na natin ngayon. Paano tayo ay nananahan sa Panginoon at paano ang Panginoon ay nananahan sa atin. So, ang susi dyan, una, nakita niya na si Kristo ay Espiritong nagbibigay ng buhay. Pangalawa, okay, nakita niya na si Kristo ay pumasok sa ating pantaong espiritu. No? At nakita niya na ang dalawang espiritu ay naging pinaghalong espiritu. Kaya ang pananahanan ay nagaganap sa pinaghalong espiritu. Tama naman. Kasi doon sila nag-meet Diba? Doon sila nag-meet. Kaya ang pananahanan sa isa't isa ay sinasagawa sa loob ng pinaghalong espiritu. So, yun yung pinaka-spot, pinaka-point na kung saan nangyayari yung kapwa pananahanan sa isa't isa sa pinaghalong espiritu. Okay. Kaya sinasabi sa atin, okay, na ang Panginoon ay nananahan sa ating espiritu. So, yun yung sinasabi sa 2 Timothy 4:22, "The Lord be with your spirit." So, nasaan ang Panginoon? Nasa ating espiritu. Ang linaw niyan, ang ganda niyan. Oh. Kung first time mo nakita to, talagang mapapawaw ka talaga. No? Na ang Panginoon ay nananahan sa ating pantaong espiritu. Today's reading, regarding His ascension and exaltation, He is the Lord in the heavens, but concerning His indwelling, He is the life-giving Spirit, the Holy Breath. Since He is in our spirit, we are one spirit with Him. And this mingling spirit, the divine spirit mingled with the human spirit, is the vine tree, with the divine spirit as the vine, and the regenerated human spirit as the branch. Wow! Ito yung mga pinapakita sa atin dito. Sa paglalarawan, nakikita natin tayo ay sanga. Ang Panginoon ay ang puno ng ubas. Tayo ay naiugpong sa Kanya. So yun yung pagsasalarawan. Pero sa realidad pinakita sa atin na ang sanga dito ay ang ating pantaong espiritu. At ang puno ay ang espiritu ng Panginoon. At sapagat naiugpong tayo sa Panginoon, ang buong puno ng ubas, the whole vine tree, ay ang ating pinaghalong espiritu. Sapagat yan ay binubuo ng sanga at ng puno na nakaugpong sa isa't isa. At ang pananahanan ay diyan nagaganap sa ating pinaghalong espiritu. Kaya nga pag believer ka, hindi mo nadadama ang espiritu mo. Hindi mo siya nakikilatis. Mahirapan ka makapasok sa mga espiritual na bagay. Dapat ang isang pinakamahalagang bagay sa isang believer, nakikilatis niya.
may pandama siya ng kanyang espiritu. At iniensayo niya ang kanyang espiritu, ginagamit niya, dun siya bumabaling, dun siya lumalakad, at dun siya nabubuhay. Kaya bilang Kristiyano, yan na yung sentro ng ating pagiging Kristiyano. So, yun yung nakikita ko dito. Kaya hindi mo pwedeng i-ignore o ipagsawalang bahala ang iyong spirito. Lagi ka niya katuon dyan. No? Paano ka tutuon sa Panginoon ngayon? Tutuon ka sa iyong pinaghalong espiritu. So, yun ang susi. Doon mo mahihipo ang Panginoon. Doon mo siya makakasalamuha. Doon mo matatanggap yung pagtuturo ng pagpapahid niya. Kaya yung sentro natin, yung ating pinaghalong espiritu. Amen. These two spirits are one in the divine life and in the divine nature. Now that we have received the Lord, all we need to do is abide in Him. According to our experience, it is difficult to know when we are abiding in Christ, but it is easy to know when we are not abiding in Him. Okay, so naintindihan niyo to? Patuloy tayong ini-encourage na tayo ay dapat manahan kay Kristo. So yun yung ating direction ngayon. Sapagkat nakita na natin yung vision ng pag-uugpong ng dalawang espiritu, at ang ating espiritu ay pinaghalong espiritu. At ang pananahanan ay nasa pinaghalong espiritu. So, noong nakaraan na binanggit natin, ang pananahanan ay isang salamuha. Ibig sabihin, nagaganap ito, itong pananahanan na ito o salamuha na ito, sa ating pinag-ugpong o pinaghalong espiritu. Pero, ang question dito, sabi niya, paano mo malalaman kung ikaw ay nananahan sa Panginoon? At paano mo rin malalaman kung siya ay nananahan sa iyo? Nakita mo ba na nananahan ka sa Kanya? Nakita mo ba siya na nananahan sa iyo? Oo, sinasabi natin. Ito ay nagaganap sa ating pinaghalong espiritu. Pero ang tanong, paano mo alam? Isa sa MR natin, may mga examination eh. Paano mo alam? O, sinasagot naman dito. Sabi niya, mahirap malaman. Kung ikaw ay nananahanan sa Panginoon, hindi madaling malaman. Parang minsan tanong, maski itong oras na to pwede natin tanungin yung sarili natin. Nananahan ba ako sa Panginoon ngayon? Nananahan ba ako? O hindi? Sabi niya, mahirap malaman yan. Pero, ito, merong sikreto rito. Sabi niya, kung hindi ka nananahan sa Panginoon, mas madali mo malaman. Malalaman mo. Pero kung nananahan ka sa Panginoon, mas mahirap malaman. Pag hindi ka nananahanan sa Panginoon, malalaman mo. So, madali mo rin malaman. Nang ibig sabihin, pag alam mo na hindi ka nananahan sa Panginoon, pag alam mo na hindi ka nananahan sa Panginoon, o di, ibig sabihin yan, hindi ka nananahan sa Kanya. Okay. Okay, so, eto. Pati ako nalito. Ganito, sabi niya, mahirap malaman kung ikaw ay nananahan sa Panginoon, madaling malaman o maramdaman kung ikaw ay hindi nananahan sa Panginoon. So, ibig sabihin nito, kung wala kang paddama sa loob mo na hindi ka nananahan sa Panginoon, ibig sabihin nun, nananahan ka. Wala ka nararamdaman. Pero pag naramdaman mo, may problema. Hindi ka nananahan sa Panginoon, then, hindi ka nga nananahan sa Kanya.
Pero kung wala ka nararamdaman na hindi ka nananahan sa Panginoon, malamang nananahan ka sa Panginoon. So, yun yung ibig sabihin. Okay, so may sample dito. Sabi niya, similarly, when we are abiding in the Lord, we may have no sensation. Pag nananahan ka sa Panginoon, walang masyadong feeling. Walang feeling. Parang okay lang ang feeling. Okay. But once we are outside of Him, we know immediately that something is wrong. Whenever we sense that something is wrong, we need to stop whatever we are doing. So sabi niya, pag ikaw ay hindi nananahan sa Panginoon, magkakaroon ka ng pakiramdam na merong problema, merong mali. O maaring nakakaramdam ka ng pagkatuyo. Wala kang peace sa loob mo. Wala kang joy na nanggagaling sa Espiritu. So may problema yan. May problema. Kung minsan may ginagawa ka, tila baga sa Panginoon. Pero habang ginagawa mo, walang magandang feeling ka nararamdaman. Huminto ka na. Yan ang ibig sabihin niya, huminto ka na. Ibig sabihin, may problema yung pananahanan mo sa Panginoon o hindi ka nananahan sa Panginoon. Okay, so sabi rito, this is a secret on the negative side to abiding in Christ. Okay, so example, for instance, when our spouse gives us a difficult time and we begin to respond, we may immediately sense a spiritual stomach ache. Bakit napunta sa stomach ache? So may mukhang may nalampasan ako eh. Okay, so may nalampasan nga ako. So yung una, sabi niya, anything related to the physical life that is functioning normally produces no feeling of sensation. Okay. For instance, when we have a feeling in our stomach, it means either that we are hungry or that we have eaten wrongly. We know that our stomach is well when we do not feel anything. Yung physical to, yung example ng una niyang binigay, physical. Sabi niya, alam mo, sa tiyan natin, wala naman tayong nararamdaman. Parang wala lang. No? So, ibig sabihin, wala siyang problema. Pero pag mali ang nakain mo, o kaya naman ay gutom ka, may nararamdaman ka. May nararamdaman ka. Pero pag ayos siya, wala ka nararamdaman. So, ang ibig sabihin, yung ating pananahanan sa Panginoon ay ganun din. Kapag wala ka naman nararamdaman, ayos ka. Ibig sabihin, maganda yung sitwasyon mo, nananahanan ka sa Panginoon. No? Pero, kung hindi ka nananahan sa Panginoon, magkakaroon ka ng damdamin na may problema ka sa Panginoon. So, yun yung ibig sabihin nito. Pero kung tama naman ang iyong pananahanan sa Panginoon, wala kang mararamdaman sa loob mo. So, yun yun. Kaya, huwag ka nang mag-alala. No? Malaman mo man o hindi na ikaw ay nananahan sa Panginoon, mas malamang nananahan ka sa Panginoon kasi wala ka nararamdamang problema sa loob mo. Okay, so ito na. So, for instance, when our spouse gives us a difficult time and we begin to respond, we may immediately sense a spiritual stomach ache. At such a time, we need to stop our response. So, ganito siya. Halimbawa, may problema ka sa asawa mo. No? O meron siyang sinabi sa iyo na hindi ka nakapagpigil, sumagot ka din. At sumagot pa din siya. In other words, kayo ay nadala sa isang pagtatalo. Habang nagtatalo kayo, merong spiritual stomach problem ka. Ano gagawin mo? Huminto ka na. Ibig sabihin, hindi ka nananahan sa Panginoon. No? Kaya huminto ka na para makabalik ka sa pananahanan sa Panginoon. O baka bago ka bumalik dyan, kailangan mo pang humingi ng tawad sa Panginoon. No? So, yun yung ibig sabihin nito. Okay, so, amen.
At other times, meron na naman. At other times, when we love someone, but our love is not from our abiding in the Lord, we have a sense that something is wrong. We need to respond to this sense by ceasing such a love. If we practice this secret, we will abide in the Lord. Ito, mabuting sample to. So sabi niya, minamahal mo yung isang tao. Mabuti ba yun? Mabuti. Nagmamahal ka nga eh. Kaya lang, yung pagmamahal, hindi nagmula sa pananahanan sa Panginoon. Ibig sabihin, natural na love lang to. Ibig sabihin, hindi galing talaga sa Panginoon. Ngayon, habang minamahal mo siya, nakakaramdam ka ng hindi tamang pakiramdam sa loob mo. Sa isang banda, ang ganda naman ito. Minamahal ko itong kapatid. Kami binibigay ka pang kung ano-ano. No. Pero dahil yung pag-ibig mo ay hindi galing sa iyong pananahanan sa Panginoon, merong pandama. Mali na naman yan. Anong gagawin mo? Tigilan mo na yan. Ibig sabihin, dapat ihinto mo yung ganyang klaseng pagmamahal. Kapag hininto mo yan, makakabalik ka sa pananahanan sa Panginoon. O yan, eksakto yung sinabi. Kaya ano nakikita natin dito mga kapatid? No? Una, sinasabihan tayo na dapat manahan tayo sa Panginoon. Kaya lang, madalas, natanahan ba ako sa Panginoon o hindi? So yun yung tanong. Mahirap malaman. Walang pandama. Pero kung wala kang pandama, okay, na merong mali sa damdamin mo, sa ginagawa mo, ibig sabihin, malamang nananahan ka sa Panginoon. Malamang. Okay, so gano'n. Kaya, importante pa rin yung matalas ang ating pandama tungkol dito. Pero, inuulit ko, lagi tayo mag-ensayo ng Espiritu para hindi tayo maligaw. Lagi natin sanayin na magkaroon tayo ng pagkilatis at pandama sa ating Espiritu para hindi tayo malihis. So, yan yun. Kasi, pwede ko rin sabihin, okay, sa aking feeling, yung mga kapatid na sa una merong pandama ng kamalian, pero hindi na nila pinapansin yun. Wala na silang pake, so may problema o may stomach ache o ano yan. Ini-ignore. Dadating ang panahon, wala ka na rin maramdaman. Mali ang ginagawa mo, wala ka na rin pakiramdam. Dahil hindi mo pinansin, okay, yung bagay na yon. Kaya pinakamaganda, palagi tayo mag-ensayo ng ating Espiritu. Nag-iensayo ng Espiritu, lumalakad sa Espiritu, upang maging mayaman yung pandama natin. Na kung minsan, maski nasa Spirit tayo, nasa pananahanan tayo, alam mo pa din. Somehow may peace, may joy, may indication din yan. Kaya lang, kung minsan, dahil sa ang isang tao ay hindi pa ganap na gumulang, mahina pa ang kanyang spiritual na pandama. Amen. Okay, so, we believers who have been born of God have experienced a divine birth. This divine birth mingles the divine spirit and the human spirit into one. This spirit becomes the factor of our genuine worship of God, who is spirit. This factor within us loves and enjoys the instant, practical, and present word spoken by the Lord. It causes us to love the Lord. Amen. So, bukod sa ating paglakad sa Espiritu, inuudyukan din tayo na ating mahalin at tamasahin, okay, ang instant word, kagyat na salita, mga practical na salita, okay, kasalukuyang salita ng Panginoon. Kailangan yung ating anointing o tinatawag natin pagpapahid, okay,
Okay? Ito ay nag-i-issue ng salita ng Panginoon. Pero inulit ko, yung salita ay pandama pa rin. No? At kung merong mga salita ang Panginoon sa pamamagitan ng pandama, meron tayong pagtugon. No? So yung pag-iensayo ng Espiritu, kasama ito. Pagtugon, pagsunod, pagtalima, okay, sa damdaming binibigay sa atin ng Panginoon. At kapag ginagawa natin yan, lalong tumatalas ang ating pakiramdam. No? At kung may pandama na huminto ka, no? At iwasan mo na yan, iniiwasan mo na, lalong gumaganda ang ating pandama. No? At ito ay nagre-resulta ng palaging pananahanan sa Panginoon. Okay, na siyang hinihiling, no, sa atin. Amen. Okay. As a result, God the Father and God the Son have come to make an abode with us, and they are abiding in us, and we in them. Today, we must become sensitive to the Lord's abiding, so that when we utter a word, express an attitude, or have an intention that is not of the Lord, which causes the abiding to stop, we can immediately pray, Lord, forgive me and cleanse me. I do not wish to stop abiding in you. I want to remain in the vine. This is the way for us to abide, and it is related to praying unceasingly. Our prayer is our spontaneous trust in the Lord. So, sinasabi rito, haluan natin ng tuloy-tuloy na panalangin. Katulad ng sinasabi sa Thessalonians 5:17, pray unceasingly. Minsan naisip ko, parang mahirap gawin yung pray unceasingly. Pero dito sabi niya, ang pray unceasingly ay mga maiiksing prayer na nanggagaling sa pandama mo. Pag ikaw ay nakadama, idalin mo agad ito sa prayer. Halimbawa, nakaramdam ka, medyo tumabingi ka. Panginoon, patawarin mo ako. Okay, salamat, binigyan mo ako ng pandama na hindi tama itong nilalakaran ko. Panginoon, kanina, napasubo ako ng sagutan. Patawarin mo ako. Maski kasalukuyan ka nakikipagsagutan, huminto ka na, humingi ka pa rin ng tawad sa Panginoon. Yan ay prayer. Ang paghingi ng tawad sa Panginoon, sa isang kagyat na maiksing panalangin, Lord, forgive me. Lord, I'm sorry. That is prayer unceasingly. At kung minsan naman may mga pagkalito, Panginoon, medyo nagkamali ka ng pihit. Imbis na pakanan, kumaliwa ka, Panginoon, patawarin mo ko. Agad-agad nagkaroon ka ng may flash agad na mali. Bumalik ka agad. Panginoon, nagkamali ako. Yun yung So, yung buhay natin, ibig sabihin, kapag hinaluan natin ng tuloy-tuloy na panalangin, nasa pamamagitan ng tuloy-tuloy na panalangin na ito, nananatili ang contact natin sa Panginoon. Minsan, mabilis mag-flash off, red light, stop, boom, green na, go, 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 go. So, ganun yung buhay natin. Huwag tayong humiwalay. Maging mapanalanginin tayo na tao. So, mga kapatid, mabuti yung ganun. Kapag ikaw ay nananalangin ng walang humpay, nagiging matatag yung buhay natin. At ito ay isang tuloy-tuloy na pananahanan kay Kristo at nagbubunga ng kanyang pananahanan. Siya at ang Ama na mananahan din sa atin. At ito ay nagbibigay ng pandama ng buhay. Pandama ng buhay. Kasi sabi natin yung pandama ng buhay, napaka-peaceful niya. Kaya hindi mo nga maramdaman napaka-mapayapa ang pandama mo. Amen. If we practice abiding in the Lord by praying unceasingly,
the Lord will gain a group of people who are one with Him, practically in the mingled spirit. O, sana maraming ganyang tao. Sabi niya, pag lahat ng believer, nananalangin na walang humpay. No? Dahil doon, na dadala sila sa pananahanan sa Panginoon. No? Then, mag-gain ng Panginoon ang malaking bilang ng mga believers, no, na nananahan sa kanilang pinaghalong espiritu. Ayan, dumagdag tayo dapat sa bilang yan. Amen. When we enjoy Christ in the way of abiding in Him, we are able to testify to everyone that our Christ is not a doctrinal Christ, but a present and practical Christ whom we can experience all the time. Amen. So, marami kasing tao nag-iisip, yung Kristo mo, ano lang yan, doktrina lang yan. Kaya galing-galing mo magsalita. No, pero, kung sa buhay natin, nananahan tayo sa Kanya, no, at sumusunod tayo sa Kanyang pagpapaahid, sa isang practical na paraan, makikita ng tao na ikaw ay hindi isang Kristiyano na may Kristong doktrina lang, no? Kundi isang Kristiyano na practically nananahan sa pinaghalong espiritu. So itong MR natin ngayon, more on experience siya. No, maganda siya. No, hindi siya masyado nag-i-speak ng mga doctrines. Okay, binatay lang niya yung kanyang mensahe. Okay, doon sa facts na tayo ay kaisang espiritu ng Panginoon. No, yun ay isang vision na mula diyan, no, mababago yung buhay mo. No, at practically, kung gusto nating manatili sa kabaguhan ng buhay, pumasok tayo sa isang walang humpay na panalangin. Amen. So, salamat Panginoon sa iyong pag-uudyok na kami ay tuloy-tuloy na manahan sa iyo, Panginoon, at ikaw ay mananahan din sa amin. Salamat sa pinaghalong espiritu. Pinakita mo sa amin ang lugar ng pananahanan. Ito ay walang iba kundi ang aming pinaghalong espiritu, kung saan ikaw na espiritu at ang aming pangtaong espiritu ay naihalo na. Salamat sa lugar na ito. Turuan mo kami, paalalahanan mo kami na bumaling sa aming espiritu, lumakad sa aming espiritu, isayuhin ang espiritu, at sa karagdagan, turuan mo rin kami na madala sa isang sitwasyon na kung saan kami ay nananalangin ng walang humpay. Salamat, Panginoon. Amen.